They say Filipinos aren't meant for basketball. I say let's prove them wrong. Many Filipinos think they can't make it in the big league. Though just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all. Experience the games like no other. Catch the action live with Arena Plus and get rewarded with excitement. Push your passion to play. Plus more with Arena Plus. On Arena Plus. Matindi ang action, exciting pang panonood dahil may 1 million pesos per play. Visit arenaplus.ph to discover more and grab your chance to win. Sama-sama sa arena! Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from April 20 to June 21, 2025. EGLD reference number MKTG 2025-0474. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download and play now at arenaplus.ph. Chika sa Arena! Isang magandang umaga, Metro and Mega Manila. At eto na naman ang ating edisyon ng Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Di ba na nakakaloka to the highest level? Talaga nga naman, eto na. Bakit? Na nakakaloka to the highest level dahil natapos na rin sa wakas. Ang alin? Ang hindi naman play-ins, o, diba? Para sa NBA Ano ba Eastern talaga and natapos? Western Conference. Oh. Kasi nga naman tinapos na ng tuluyan ng Golden State Warriors ang labanan na ito kung saan nga naman kakaharapin na nila ang Timberwolves para sa semifinal round. Samantala naman kahapon tuluyan ding tinapos ng Nuggets ang laban nila sa Clippers sa score na 120 against 101 ng Clippers, kung saan sila ang pumasok din para sa top 4 para sa western side. Samantala ngayong araw na ito, katatapos lamang ng laro, gaya ng sinabi ko, tinapos na ng Golden State Warriors ang laban nila against Rockets sa score na 103 over 89 ng Rockets. Samantala naman ngayong araw na ito, naganap ang Game 1 para sa semifinal round para sa eastern side naman, kung saan tinalo ng Pacers ang Cavaliers sa score na 121 against 112 kanina yan. Ibig sabihin nakaungos ngayon ang Pacers ng unang panalo para sa Game 4 na sa semifinal round ng laban nila ng Cavaliers. Samantala bukas naman matutunghayan natin ang labanan ng Celtics at Knicks. Kung sino nga bang magwawagi sa kanila para sa semifinal round ay malalaman natin yan sa mga susunod na araw. Samantala naman sa PBA naman, patuloy pa din po ang ating 49th season para sa All Filipino Cups, kung saan nga naman sa wakas ay nakuha muli ng TNT ang kanilang pagkapanalo matapos kasi silang mas 0-3 Nakakaloka yun, diba? Ang inakala ng lahat na magbabalik ng malakas na kuponan ang TNT dahil matapos nga nilang makuha ang ilang titulo bilang kampiyon para sa season ng Governor's Cup, Commissioner's Cup at itong Filipino Cup, ay mukha naman kinakitaan sila ng panghihina. Pero sa kagabing laban nila against San Miguel, muling nabuhayan ang mga TNT fans, diba? Matapos silang sagipin ng kanilang player na si RR Pugoy. Over the last minutes ay umariba ng 3-point shot. Nakakaloka yan. Kasi nga naman sinasabi ng Ilan Mare. Natatawa ko dun sa tunog. Bakit? Parang kukunin ng ili. Ayan, bababa ko ng alien.
Pero yun na nga, Mare, di ba, na nakakatuwa dahil nga, di ba, sa inakala ng lahat na eto since all Filipino Cups, sinasabi lang nila na malakas lang naman ang TNT dahil nga sa kanilang import na si Rondy Hollis Jefferson. Pero kagabing laro na ito ay pinatunayan nila na kakayanin nila kahit wala silang import. Tinapos nila ang laro sa score na 89 against sa San Miguel na 84. Samantala naman din kagabi rin naganap ang labanan ng Terra Firma pero tinalo sila ng Magnolia sa score na 127 against 94. Hoy, alam mo may chika ako nasagap dito. Saan? Parang dito sa PBA. O, ano yun? Parang ito na daw yata, daw pa lang pero wala pang kumpirmasyon. Ito pa lang daw yung huling season na nasasalian ng Terra Firma kasi aalis na sila. Hindi Sa na sila, PBA, ano. hindi. Kasi nga daw parang medyo lugi. Lugi ang negosyo. Oo, nakakaloka. Hindi totoo. Kasi syempre parang merong bond yata yan per team. Sa PBA per season. Pero diba, kumaga, ang balita is parang 30 million yung bond per team. Mahal. Tapos, bukod pa doon, syempre pasahod pa doon sa mga players. Tapos, hindi naman nananalo. O, diba? Yung Lot in friends. Oo, diba? So, parang yun daw. Parang, ang chismis, ang papalit daw yata next season is Zamboanga Warriors nga ba? Basta Zamboanga, yung team na papalit dito. Pero meron pa daw isa na nakakaloka. Pero malalaman natin yan sa mga susunod pa mga araw yan po muna mga kaganapan sa mundo ng PBA at ng NBA. At sa iba pang balita, Tita Cora, pasok! Mare, balik aksyon na nga ba si Pambansang Kamao dahil kinumpirma mismo ng Council, World Boxing Council President na si Mauricio Sulaiman na may laban si boxing legend Manny Pacquiao kontra sa kasalukuyang WBC champion na si Mario Barrios sa darating na Hulyo. Ayon kay Sulaiman, Mare ayan, Sulaiman ba o Sulaiman? Ayon kay Sulaiman, ay kwalipikado pa rin namang lumaban para sa world title ang isang dating kampiyon gaya ng 46 na taong gulang. Ayan na si Manny Pacquiao. Kaya pa kaya niya? Ewan ko lang. Diba? Siguro kung kakain siya ng malunggay. Papakainin siya lagi ng bulalo yung sinuserve kasi sa kanya lagi. Correct. Diba? Maraming bulalo. Mga dino fit, mga ganon. Kahit ito ay retirado na, Mare. Pero matatanda ang huling lumaban si Pacman noong taong 2020. Ayan, 2021. Kung saan natalo siya kaya Yordenis, ayan, Ugas. Ayan. Nalotlo. Makalipas lang ang ilang buwan ay inanunsyo niya ang kanyang pagre-retiro. Pero ngayon, Mare, mukhang may isa pang suntok na sasakyan or gagawin itong si Manny Pacquiao. Hindi ba ito yung matatalo siya? Lagi ang anunsyo niya yun, lagi. Magre-retiro na ako. Hanggang sa maubos ang belts. Parang diba? Si Megastar. Hindi ba nakakaloka? Kasi diba, lagi pag may laban siya, diba, pag natatalo siya, laging sinasabi, magre-retiro. Tapos yung ibang mga talagang professional boxing analyst, marami nga nanghihinayang kasi nga, diba, siya pa rin sana ang kauna-unahang Pinoy at sa larangan ng boxing worldwide na may hawak na 8 belts title. Ang kwento nga kasi, Mare, parang balak yata niyang pasanurin sa yapak niya yung anak niya. Pero hindi naman nag-windra. Oo, diba? Ganun talaga. So kailangan maging kagaya din. Yun ang babawi ng mga belts niya. Kaya siya, super laban pa rin. Oo, diba? Tsaka hindi biro ang gastos nila ngayon, lalo na may Iran sila sa syempre. Ano babawiin? Ganon. Doon babawiin. Pero Mare, eto Pilipinas taas noon na naman. Ay, talaga naman. Lagi naman Congratulations nga pala sa ating mga batang pambato sa weightlifting na humakot ng medalya sa 20,025. Ayan, ano ba yun? 2025. Ayan, IWF World Youth and Junior
Junior Championship sa Lima, Peru. Ayan. Sa Youth Division, Mare, ay meron tayong itong si JR Colonia. Ayan, congratulations. Correct. Ayan. At syempre, hindi rin nagpahuli ang pamangkin ng Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz na si Alexandra. Dahil wagi siya ng 45 kilong sa 45 kilong category na may total lift na 152 kilo. In fairness, kung 42 kilos, 42 ba? Oo. In fairness, parang isang kabang bigas yung binubuhat mo. Yes, doon, Mare. At 3 medalya rin ang nasungkit ni Althea Bacaro. Ayan. Kaya, alam mo, Mare, in fairness doon, di ba, it runs in their blood. Diba? Di ba? Yung pagiging mo yun, yung Talagang may... pagbuhat. Hindi. Tsaka pamangkin ni Heidelin Diaz na diba? may gintong medalya sa Olympics. In fairness, congratulations sa inyong buong pamilya. Sana yun ang sundan din ni Jimwell Pacquiao. Jimwell ba? Oo, si Jimwell. Tsaka yung isa pa na anak din niya. Ano yun eh, singer yun eh. Sino? Performer. Oo, yung lalaki. Yung isang lalaki? Oo, may ano yun. Nagbo-boxing, di ba? Hindi, yung isa. Boksingero yung isa. Baka yung sinasabi mo, yung isa sa the other, Hindi yung isang kapatid ni Jimwell. Oo. Diba? Yung isa talaga, alam natin, parang rapper yun. Diba? Nakakaloka. Pero anyways, diba? Yan ang papakaantabayanan natin. Pero, syempre, marami na naman ang magsasabi dyan na, sana wag na. Kasi kumaga parang, diba, baka malotlot na naman. Oo, kasi diba, syempre may edad Humihina na rin. na. Hindi na rin naman nakakayanin. Not unless, diba, na tipong hindi na rin niya kakayanin sa pagkain lang ng malunggay. Oo. Diba, kahit pa yung ugat ng malunggay pang kainin niya. Diba? Hoy, grabe ka naman. Baka kaya pa naman. Well, let's give them the benefit of the doubt. Oo. I doubt. Charing. I also doubt. Pero eto, hindi ka magda-doubt dito, Mare. Alin? Diba? Kung gusto mo maging astig, ang araw mo sa paglalaro at syempre sa panonood sa iyong mga paboritong mga, alam mo yun, sports. Tulad na lang ng basketball, diba? Ng soccer, basketball, volleyball, boxing, PBA, NBA, PVL. Well, mag-download ka na ng Arena Plus app sa inyong mga cellphone. Dahil ang Arena Plus lang naman ang tinanghal bilang Best Sportsbook Operator for 2024 Sigma Ancient Award. Bakit kanyo? Dahil dito sa Arena Plus, hindi mo nakakailanganin pang humanap at tumingin sa iba-iba pang platforms para lang malaman kung ano ng latest, kung ano na nangyayari sa mundo ng NBA, PBA, katulad ng ibinalita natin. Dahil dito ay kompleto na, diba, mga latest scores and results na inabangan mo worldwide. Mare, pwede mo rin masubaybayan ang live games sa local at international sports properties sa kanilang webpage o mobile application. Ika nga ng Arena Plus. All-in-one na, anytime at anywhere pa. Correct. Hindi ba ang Arena Plus ay licensed ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para masigurong legal at secure ang gaming environment ng ating mga user. At dahil gusto naming astig ka, Pangga, astig rin ang official endorser ng Arena Plus dahil kaastig mo ang Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA na si Scottie Thompson. At ang Pinoy pride naman na umaariba sa mundo ng NBA, ang phenomenal film and basketball star na si Jordan Clarkson. Wow! Kaya nga naman gawin natin astig ang ating experience, lalo pa sasabayan natin yan ng pakikinig ng official jingle ng Arena Plus na Halina sa Arena, performed by one and only Glock 9. Ang Arena Plus, Mare, ay official sponsor ng PBA, PVL at Gilas Pilipinas. Wow! Kaya nga naman mag-download na ng Arena Plus app in App Store and Google Play, and you can also watch it live at arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports! Paalala pa rin natin that gaming is 21 years old and above only. Keep it fun! Game responsibly! At dito na po natatapos ang ating Chika sa Arena! Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports! Watch your favorite basketball teams now on Arena Plus. Matindi ang action, exciting pang panonood dahil may 1 million pesos per play. Visit arenaplus.ph to discover more and grab your chance to win. Sama-sama sa Arena!
Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from April 20 to June 21, 2025. EGLD reference number MKTG 2025-0474. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download and play now at arenaplus.ph. Cheers, miss! Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM! Pagdawag mo sabing radyo. Sabihin mo! Yan! Sa magandang umaga pa rin po, Metro and Mega Manila. Hindi ba? Sa lahat pa rin po ng mga nakatutok ngayon. At kabubukas lamang ng kanilang mga radyo. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At eto na ang Baklita sa Woo! Diba? Ano nakakaloka? Hello pa rin po sa inyong lahat dyan sa mga nanonood via our digital platforms on Facebook, TikTok, and YouTube. Sa ating mga team replays, hello po sa inyong lahat Kamusta dyan. ang weekend mo? Okay naman. It was a nice weekend. Kung saan nga naman, very shocking weekend. Yan. Yan. Ang tabayanan nyo po kasi gumawa na naman ako ng review again sa pelikulang Isolated. Bongga, di ba? In fairness, langya ka. Nabudol mo ako doon. Kung bakit? Diba? Kung bakit, panoorin nyo po yan sa aking YouTube channel. I-upload ko yan. Kung bakit. At syempre gusto kong batiin, of course, kanina. May nanonood sa atin all Sino? the way from Washington State. Sino si Washington? Hindi, Washington State. Diba? Ayan, si Reggie De Mesa. Hi sa'yo na nanonood. At syempre, sa mga taga Cebu, maayong buntag. Yan, sa inyong tanan. Diba? Watching from Northern Samar. Yan, maumpay na adlaw. Correct. Diba? Sa inyong tanan. Sa mga taga Samar. At sa mga taga-norte na imbag na bigat kanyayo amin, Apo. Happy Fiesta sa Alcala, Pangasinan. In fairness, Ayan. diba? At syempre sa mga nagsaselebrate na kanilang mga birthdays ngayon, happy birthday in advance. Pero eto na, ang chika natin for today's video. Ano Bakla- nga? Dahil nga talaga nga naman, dahil bakla ako. Hindi nyo alam yun, ano? Ngayon nyo lang nalaman yun. Ako po ang Oy. bakla. kahit na hindi ka longherada, mas bakla ka sa akin. Ano nangyari sa paging bakla mo? Dahil po ngayon ko lang po i-reveal na ako po ay isang bakla. Yun, ang chika ko. Hindi na kailangan. Hindi, kasi last Friday nagkaroon tayo ng pagkakataon mapanood ang coronation night ng Miss Universe Philippines 2025 sa MOA Arena yan. Siyempre gusto natin magpasalamat sa pamunuan ng Bingo Plus sa pagbibigay ng pagkakataon na oportunidad dahil tayo ay naimbitahan para masaksihan ang gabing iyon. Ano nga nangyari? Ay, naku, dahil talaga nga naman, as in talagang, alam mo yun, ramdam na ramdam sa buong MOA Arena ang suporta ng bawat kandidata. Diba? Suporta ng bawat tao sa kandidata. Yun. Oo. Nila yung mga hakot nila. Yung mga sumusuporta sa kanila. Hakot? Parang parang... Ano yan, meeting ni Avance? Oo nga, Diba? parang Nangyayari yun, di ba? Ginagawa ng isang mayor. Naghahakot ka sa probinsya tapos para lang masabing madaming tao. Tapos pagraralin, may mga tao. Hoy! Magbibihis yung tao tapos ititirga sa Maynila. Naging mainit nga talaga, naging tagpo dahil from 23, from 12, from 6. Diba? Lalong-lalo na nang umabot ng top 6. Diba? Kung saan nga naman ating nasubaybayan itong Sinulungan Laguna. Diba? Muntinlupa. Ayan. Sultan Sino mo ng bias Kudarata. mo? Ako talaga. Tatlo kasi sila eh. Hindi, isa lang. Hindi, yung una talaga kasi 'di ba, ako is Quezon Province. Quezon Province Si talaga, Atisa. Si Atisa. Pero alam mo 'yon, nung nag-top 6 na Mare, 'di ba? Nung nag-top 6 kasi Q&A eh. Parang dito mo malalaman, okay naman ako, wala namang problema kay Atisa, 'di ba? She's very nice, very beautiful. Tsaka iba yung glow niya. Nagpakatotoo lang siya kasi 'di ba, she fell on the stage. Teka nga, ikaw tatanungin ko dahil nandun ka.
Ikaw ba naniniwala na sinadya niya yun para manalo yung pagbagsak? Hindi, Day. Kasi naapakan niya talaga yung stage. Ay, yung stage. Natural. Oo naman. Alam nga siya. Gusto mo bang siyang apakan ng stage? Ano, lumutang siya sa stage? Ganon, hindi. Kumaga kasi yung gown niya talaga is Naapakan sumasabit dun sa heels. Oh. Even kasi dun sa pagpunta sa press con mismo, right after niyang koronahan, nadapa siya ulit. Oh my gosh. Dahil naapakan na naman niya yung gown niya. Pero yun na nga, marami nga mga tao na sabi nga nila parang naging luto, parang ganyan. Kasi Teka, bakit mo na sinasabi ng mga tao na loto? na lutong Macau. Oo. Kasi nga naman daw, kasi 'di ba ano nang nangyari doon sa Q&A? Nagpa-Q&A pa daw. Tapos parang wala naging bearing. Kasi out of 6, ito from Cebu, Taguig, Sultan Kudarat, Muntinlupa, Sinaloan at si Quezon Province. Out of 6, ang nangibabaw sa Q&A. At syempre, ramdam din natin nung araw na yun doon mismo na parang, ano nangyari? Kasi ang outstanding talaga sa Q&A ay itong Sinaloan, Laguna at sa Cebu. Yes. Dalawa sila na very outstanding talaga yung sagutan sa Q&A. Although hindi natin sinasabi na, alam mo yon na masyadong Sino mababaw. ulit yung sinuloan? Si Eliana ba? Si Eliana Marie Oo. Aduana. O, Ang diba? ganda ng gown ni Eliana. In fairness, sinuluan yan. At sa Cebu, si Cebu naman si Gabriela Carvalho. Oh. Diba? Na, alam mo yun, na parang sabi ng mga sangkabaklaan doon, alam mo, nag-ingay na naman ang mga sangkabaklaan. Siyempre, nagtawagan na, diba? Na parang, second runner-up Kem. Actually, hindi nga yun eh. Sa live, hindi na namin nakita yun. Pare, yun ngayon, parang tipong doon di kami naloka, na parang, hindi nyo in-announce sila, no? Yung second, sino yung Miss Cosmo PH, sino yung Supranational, Eco International. Biglang inanunsyo na lang ni Sian Lim na ang Miss Universe 2025 is Quezon Province. Di ba dapat magsisimula muna tayo sa second runner-up? Oo. Di ba yung mga ganong aspeto? Kaya parang tipong, ano nangyayari sa Miss Philippines? Tapos, di ba, na Miss Universe. Miss Universe Philippines. Tapos, alas 8, actually, bago mag alas 8, hindi pa nagpapapasok ng MOA, Day. Oh. Di ba na nakakaloka? Nagpapasok na yata mga 8 plus na. Tapos sabay sabak. Tapos per gap kasi ang tagal, kaya inabot ang alas 12 pasado na nakakaloka. Teka, nung nandun ka sa MOA Arena, sino yung mga celebrity na nakita mo? Well, wala naman ako na sa China kasi siguro kasi dahil nasa lower box kami eh. Oo. Siguro lahat ng mga ibang celebrities nandun sa baba. Pero, ang namataan ko ay ang napakagwapo nga. 'Di ba? Na super crush ko. Na si Sino? Mr. Jasper Vicencio, isa siya sa mga judge. Sa nag-judge siya. Oo. Ng nakaupo siya dun sa mga judges na site ko yan. Si Shamsi nandoon. Oo. Diba? Isa pa nga yan sa mga pinag-uusapan, Mare, kasi nga daw bakit daw Miss Universe tapos nag-i-endorso daw ng party list. Oo, diba? Yung una, question pa nga yun. Ako naman wala naman, baka mamaya magalit kayo sa akin. Ako wala akong nakikita kasi ang yata, ang advokasya naman nung party list yata na yon is sa textile. Correct. Upang mapangalagaan yung mga designer. Correct. Na may kinalaman naman talaga sa Miss Universe Philippines, 'di ba? Yes. But going back dun sa Miss Universe, ang Correct. daming nga naging issue like ang pangit daw ng gown ni Winwin Marquez. Actually, yun din, di ba? Yung mga tipong ganyan. Tapos, di ba, may chismis pa nga na right after nito, parang lumabas, correct me if I'm wrong kasi nabasa ko lang ito na inilabas ng posting ng isang kilalang network na parang Anong network? This will be parang GMA yata, I'm not sure. Oh. Parang nag-post sila ng kumaga nagsa-sign off na siya sa pagsali sa mga beauty pageant, si Winwin Marquez. Talaga? Malamang Oo. GMA maglalabas yan kasi sa kanila. Kumaga, this will be her last. Oo. Na kumaga parang okay na siya, diba? Masaya siya sa mga narating na iba. Pero, kinahangaan naman din ng mga tao si Winwin Marquez. Alam mo kung bakit? Bakit? Kahit pa sabihin mong siya, first runner-up siya, alam mo yun, siya yung pinakamasayang top 6 na nakita ko. Talaga? Na, alam mo yun, very happy siya sa mga nananalo, sa mga nagwawagi, hindi ba? Tsaka hakot award si ate mo. Correct, di ba? Sa special, sa preliminary nights pa lang. Pero, sabi nga ni Bianca Ashley,
oo nga, marami ng hinayang kay Sinulooan Laguna at saka kay Cebu na, alam mo yon, kung sana doon daw pinagbasihan, 'di ba, na bakit parang, although, alam mo yon, alam naman natin, Atisa deserved the crown. Pero, sana kung pagbabasihan yung Q&A, kasi doon kayo bumasi. Yes. Na bakit, si Sinulooan ng second runner-up? Oo. Tapos si Cebu ginawa yung Eco International. Marami ang tataas ang kilay, Mare, pero ang daming nabitin sa sagot ni Atisa. Oo, di ba? Though, apakaganda naman talaga ng ate mo. Mare, okay na yun. Oo. Sabi nga ng mga bakla di ba? Nasabi nga nila, maganda yung entrada nung pagsagot ni Atisa Manalo. Yung sinasabi pa lang niya na tipong, di ba, every time I fall, I come back stronger. Okay yun. Okay yun. Kaya lang nung ininjekan mo na ng pangarap yun ng lola mo, parang, ay, teka, sandali, bakit nagkaganyan? Correct. Diba? Nasaan Shared dream daw nila ng lola niya. Na parang tipong wala namang masama doon. Pero At least, sa shared dream nila ng lola niya, may ambag siya. Correct. Yung lola niya, waji na kasi di ba tegi bambam na daw. Guidance. Diba? Oo. Guidance na lang from above. Sinong lola ni Atisa? Si Mama Coco. Hindi. Hoy! Hindi mo yung Mama Coco yan. Oo. Tama nga bang hinala ayan. namin, bakla si Kapitana. Hindi kaya. Susuntukin kita. Hoy, pag lalaki, nanununtok. Uy, nanununtok din yung bakla, diba? Pag lasing. Oh my gosh. Nakakaloka. Hindi mukhang pang MUPH si Winwin na. Grabe ka naman. Oo nga, no, dalawang manalo na. Di ba may Chelsea manalo tayo, Correct. tapos ngayon Atisa manalo naman. Correct, di diba? ba? Sana yung pangalawang manalo natin, Oo. wag na matalo. Oo. Manalo na talaga. Ayan, Diba? sabi naman ni Adele, sabi niya, si Winwin Marquez ng Muntinlupa, sinabi niya sa interview na last pageant na daw niya para sa pamilya niya to get on focus sa showbiz. Okay. So tama nga, totoo nga yung ating nabalitaan na she is signing off bilang beauty pageant contestant. Diba? Na nakakaloka. Pero hindi ko alam kung bakit, saan nanggagaling, bakit ang daming irita sa sa mga namumuno sa Miss Universe. Ewan ko ba naman, Oo. bakit? Bakit? Tsaka dami nang o-okray dun sa pag-iyak-iyak nila. Nino. Pag-iyak-iyak Ayoko nila, naman Sir comment. Voltaire. Oo. Oo. Ayoko naman comment doon. Bakit sa nga mga- ba? Pati si tapos dinodog show niyo si Jonas Gapus. Diba? Diba? Hindi, pero yun na nga, talagang yun lang din naman sasabi ko, diba? Kasi syempre, hindi naman natin maiiwasan yan kapag natatalo at hindi pumapasok ang mga bet natin, sasabihin luto, diba? Let's be happy na lang. doon Tandaan sa mga natin si Chelsea din na nalotlot. Oh, Ay diba? na Gwindra, diba? Win-win, diba? Ang dami ding in-expect nyo kasi si Atisa dapat yon. Oo. Diba? Yung magko-corona yung last year, kaya lang nag-second runner-up Correct. lang yata si Atisa. Ngayong last si year. Atisa nanalo. Oo, ngayon na naman, eto naman. Parang, saan lulugar yung mga tao? Pero Mare, isa sa mga pinakamagandang nakita ko sa Miss Universe this Oo. year. Oo. Dahil sa television ako nanood upang nang sa ganun ay mas malapit ang view ko. Oo. Dahil nazozoom sa TV. Oo. Alam mo Mare, ang ganda ng opening number talaga ng Miss Universe In ngayon. fairness, diba? Diba? Yung mabuhay, Oo. Chenes. Tapos diba dun sa sa opening makikita mo si Atisa nasa gitna. Oo. Tapos nandun yung mga reigning queen. Yes. Bakla, talagang lumilevel yung ganda talaga ni Atisa. Correct. Diba? Yung mga ganong aspeto. Hindi ko alam kung pala. sinadya na dun talaga ilagay si Atisa sa Baka gitna. naman nagkataon lang. Sa bagay. Diba? Na parang tipong, ikaw yung kompleto ang pagkakagluta. Ganyan. Tsaka mas Charot. maganda, kasing puti ka ng cucumber dun ka sa gitna kasi ganyan talaga sa California Maki. Nasa gitna ang cucumber. Oo. Dito ka. Yan. Good AM. By the way, una pa lang, inalok na si Iliana sa Miss Supranational. Oo. Ayan. PH. Oo. But she declined. Universe or nothing talaga si Miss. Okay. Ibig sabihin, sinuluan. Oo. Si sinuluan, totoo naman talaga, dahil aminin man natin, kahit naman yung mga baklang nanonood ngayon. Parang kaya kong ganunin yung bewang ni Iliana. Ang outstanding talaga sa Q&A out of 6, itong si Sinuluan Laguna and of course Cebu.
Diba? Mari, may laman loob pa ba si Iliana? Diba grabe? Grabe yung yung liit ng bewang, In bakla. fairness. Diba? At naloka ako doon, diba? Yung pumasok siya na puro fur lang. Oo. Tapos yung tinawag na Sinulongan Laguna. Tinanggal niya, Pak! pak! Tinanggal ni bakla, pasabog ang gown. Diba? Fully beaded. Ang ganda ng gown, hanggang Diba? ulo, may ganun. Nakakaloka. Diba? Pero yun na nga, meron naman na tayo tinangkal bilang bagong Miss Universe. Bakit hindi na natin suportahan? Suportahan na lang po natin. Malay naman natin makabawi Mm-mm. itong si Atisa mismo na alam mo yun, sa laban na nagaganapin sa Bangkok, Thailand. Oh, 'di ba Ina Mikel Andre na nanonood Oo. ngayon from Brunei. Uy, hello. Hanggang sa si Hello May-ari di tayo papasok. Wisit daw. nag-walk out nga yun, di ba? Nung preliminary. Pero nandun natatagal. ba siya nitong coronation? Parang nandoon. Kasi di yata siya eksenang eksena. Hindi. Diba? Hindi na siya pina-eksena. Kasi alam niyang kukuyugin siya ng mga Pinoy. Huwag siyang ano-ano. Oo. Alam niyo, maganda Baka yan. yung sasabihin niya, alam mo yun, di ba madalas siya, halo! Mm-mm. O di ba, pag ginobag siya, aroy! Oo. Maano talaga siya, maging kapangpangan. Diyos ko. Ay, pero anyway, alam mo, sa totoo lang, etong Miss Universe, speaking of pagmamay-ari, Correct. nung napunta yan kay Governor Chavit Singson, hindi daw talaga siya hindi Ano? siya panalo sa pag-ano niya, parang nalugi nga daw siya dun eh. Saan? Dun sa di ba nakabili siya ng franchise ng Ng Miss Universe? ng Miss U dati, kaya nga nadala niya yung mga candidates dito. Correct nga. Oo, no? Oo. Tapos parang binitawan din niya. Hindi daw, hindi magandang investment para sa kanya yung pagbili Lugi. nun. Ano, Oo. labas-labas lang ng pera yan. Oo. Parang Hindi nangyayari. tayo nananawagan, di ba? Total, mayaman naman si Rosmartan. Ba't di ka bilhin mo yung Miss Universe? Diba? O kaya, di ba? Di ba? Pwede. Kalaban niya yung mga Oo, at saka di ba sponsors. total, ang daming pera ng mga kapinpin brothers, di ba? Kayo dapat. Oo, dahil binibili nyo yung mga mga brothers, yung mga di ba? Tsaka yung now tell me. Di ba? Diba? Nanghiram ka lang naman pala daw ng motor. Correct, di ba? Na nakakaloka. Di ba? Dapat Bakit nga ba? Bakit? Oo, now tell me. Bakit nga ba? Oo. Di ba? Bakit nga ba ganun na nangyari sa Oo. Miss Universe? You tell me. Oo. You tell me. Mm-mm. Alam mong lubak-lubak yung daan na to Tokyo ka? Kaya tuloy Oo. na talisod si Atisa. Correct. You tell me. Bakit nga ba nahulog si Atisa? You tell me. Litchas? Oo. Di ba yung sinabi niya, litchas? Ay. Sana naman si Miss Atisa manalo sa Miss Universe. Sana? Si Oh. Miss Atisa manalo ang manalo sa Well, Miss sa Universe sa November. Kung na sana Wag sana- matapilo ka. Oo. Well, depende naman din yan sa gown niya Talaga nga naman. Alam niyo, sa totoo lang, next time mag-backflip kayo, Ay, baka nandun talaga ang corona. Backflip, ganun. Gulong kayo, Day. hindi pong nagsa-somersault ka doon Oo. papunta sa harap, diba? Tapos biglang, gano'n. Gawin nating Yes. Gawin nating Summer slam. Oo. Miss Gay pang kalawakan yung Oo nga. Yung- Bakit yung swimsuit competition dapat, 'di ba? Swimsuit competition, bakit pag Oo. nag-swimming ka ba, maglalakad-lakad ka, naka-heels ka sa Dapat dagat? pa nagpasarela. Mag-dive ka sa stage. Hindi, dapat pa nagpasarela sila sa ganyan. Gayahin nila yung mga nagsisplit bigla. Oo. Pagdating dun sa harap, split sila bagsak. Correct. Yung talagang ginagawa sa swimming pool. 'Di ba? Maglagay kayo ng ng jumping board. Ay! Tapos talon. Ano? Ganon. Excursion ng peg? Hindi kasi doon natin makikita kung maganda pa rin talaga sila pagkatapos tumalon at bumalibag. Well, 'Di ba? malalaman natin yan sa darating na Wag yung ipanalangin ako makabili ng Miss Universe, papagawa ko talaga 'yan. Wow. 'Di ba? 'Di ba kasi Talagyan mo ng tubig you talaga. need to see the beauty ng mga candidates under pressure. Grabe. Ipasok sa pressure cooker. Yung ilalaglag mo doon sa pool, ganyan. Kailangan makatayo Oo. sila. Tapos hindi huhulas ang makeup. Correct. Ganon. Kailangan pag-ahon na ganon, Oo. maganda pa rin. Dapat yung makeup, intact yung kulot. Hindi ba parang hazing yung gusto mong mangyari? Pero yung ikot ni Benguet, no? Kakaiba. Ang dami. 360. Di ba? Na nakakaloka. Globo ka, te. Oo, di ba? Pero ganda niya, ha? In fairness. Totoo naman. Lahat magaganda nga. Magaganda Ano silang lang lahat. iwan to 24 to 12 hanggang sa nag-6. Talagang Oo. nasala. In Pero fairness. dun sa ads, yung pinakita nagpunta sila sa isang dam site, Oo. may mga baso-basura. Sana girls, ngumiti kayo. 'Di ba?
Hindi yung nakikita namin sa mukha niyo, Oo. bahong-baho kayo sa lugar. Talaga ba? Yes. Parang pinakita pa pala yun na nag-dam site sila. Oh, Kasi dun sa stage, wala ka naman makitang commercial, di ba? Pag nandun Wala, ka mismo wala. sa nanonood. oo. But anyways, nakwento na. Pero parang- kumusta naman si Ian Lim bilang Okay naman host? siya. Tsaka si Gabby Garcia, palakpakan natin. Magaling sila, no? Yan ang mga host na dapat. Of course, si Team Yap. Hindi ko natanong sa'yo, Mare, ano nangyari kasi nung papasimula ang Miss Universe, di ba nawala ng mikropono si Ian? Oo, nagkaroon ng mga technical camera. Oo. Diba? Na parang, syempre, pag taong production ka, magre-react. Paano hinandle ni si Ian yun? Inabot ba niya yung mikropono o may nagabot sa kanya? May nag-abot. May nagabot. May nag-abot Kasi ka. di ba aakma siya na Oo. parang Na dapat siya ang yun? lalapit. Oo, correct. Very good Pero may si nag-abot Ian. naman din ng bong. ganun lang. Very Mag-host good na lang kayo tayo, di ba? At syempre, para naman hindi maging boring ang araw nyo, nako, eto ano nga ba na. pwedeng gawin? Marami kayong pwedeng gawin tulad na lang nito, diba? Hindi ihiwalay ang 3-in-1 ha, yung kape, gatas at saka na nakakaloka. Kung ikaw ay mahilig sa tong-ins at iba pa, well, tara na sa Game Zone. Oh. Unbelievable sa Game Zone dahil you can play real games with real people for free. Wow. Na nakakaloka. At may chance ka rin maki-split over 34 million pesos na premyo at may daily cash prize na 14,640 pesos. Ang makukuhang cash credit, Mare. Diba? Sige na. Ang makukuhang cash credit ay Oh. pwedeng gamiting panlaro sa kahit Oh. anong game. Talaga? Kaya i-cash out na. Aha. May dalawang araw-araw. Dalawang game araw-araw. G ka na ba, Mare? G! Naku, bisitahin mo na ang gzone.ph at ang kanilang social media, Facebook, Instagram at TikTok Aha. na may username na @TaraGameZone. Correct. G ka na ba sa Tong Eats? G! Tara na, GameZone! Abangan ang GTCC Summer Showdown from April 25 to June 28, 2025. May cash pool na up to 10 million pesos na paglalabanan. Para naman malaman ang ilang informasyon, visit GZone, o GameZone.ph now to learn more. Correct. At tandaan that gaming dapat fun lang. Bisitahin ang padcar.ph/regulatory or you can visit or email them at keepitfun@padcar.ph. Promo run from January 1 to December 31, 2025. For EGLD, reference number MKTG 2024-2564. Tandaan po natin that gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ay, sumabit! Oo. Wow! But anyways, mga bangga. Ayan, muli po ako pa rin po si Kapitana Sisa. At ako naman po, si Tita Cora. Wow! And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Hanggang, wag mong sabihin ratio. Sabihin mo! Wow!